Peace be with you. I'm Brother Je. I'm Mark. I'm Fernan, and this is Usapang Tinapay. Magandang Hello! Wow! mga bro. Yun, no? Yes, amen, amen. Mga poging kasama ko. Lupit. Welcome po tayo, uli. purple. Welcome po uli sa another episode ng Yes, Usapang Tinapay. amen. Gaya ng Amen. sabi ni Bro Mark, no? Naka-violet kami. Kasi mga kapatid, tayo ay nasa unang linggo ng Adviento. Amen. Praise God. At ang ating pong unang pagbasa ay babasahin ng ating kapatid na si Gerald. Amen. Okay. Ang unang pagbasa ay mula sa aklat ni Propeta Isaiah. Ito ang pangitain ni Siyas na anak ni Amos tungkol sa Juda at sa Jerusalem. Sa mga darating na araw, ang bundok na kinatatayuan ng templo ni Yahweh ang magiging pinakamataas sa lahat ng bundok at namumukod sa lahat ng burol. Daragsa sa kanya ang lahat ng bansa. Maraming tao ang darating at sasabihin ng ganito, umakyat tayo sa bundok ni Yahweh, sa templo ng Diyos ni Jacob. Ituturo niya sa atin ang kanyang mga daan at matututo tayong lumakad sa kanyang mga landas. Sapagkat sa Sion magmumula ang kanyang katuruan at sa Jerusalem ang salita ni Yahweh. Siya ang mamamagitan sa mga bansa at magpapairal sa katarungan sa lahat ng mga tao. Kaya't gagawin na nila ang kanilang mga tabak at karit naman ang kanilang mga sibat. Hindi na mag-aaway ang mga bansa at hindi na magsasanay sa pakikidigma. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Okay, so mga kapatid, ang ganda ng ating unang Yes, bro. pagbasa, no? Yes, amen. Ngayon naman, Brother Je, Yes, bro. ano yung naging reflection mo dito sa ating first reading? Yes, bro, sobrang malalim ang wisdom ni Propeta Isaiah dito. At alam naman natin, si Propeta Isaiah, siya yung may mahabang kabanata sa Lumang Tipan. So dito sa sinasabi ni Propeta Isaiah, patungkol sa tuktok daw ng bundok, which is yung nasabi dito yung bundok ng Sion or bundok ng Sion na siya yung pinakamataas na bundok. At nabanggit nga dito yung templo daw ni Yahweh ay naroon sa tuktok na iyon. So dito, pinapahiwatig ni Propeta Isaiah na ang Diyos daw ang kikilalanin sa lahat ng bansa. Oh, di ba? Maraming mga bansa na iba-iba yung oras, iba-iba ang panahon. Katulad natin ngayon, taglamig pero walang snow. No, meron tayong kapatid na si Brother Ivan, nagpo-post, nasa snow siya. Oo. Shout Di out. ba? Shout out, Bro Diba? Ivan, musta, miss you. Iba-iba yung panahon, oras, at okasyon na din. Pero iba-iba yung panahon, pero ang Diyos pa din ang siyang tinitingala. Amen. Kaya nga 'di ba nasa tuktok daw ng pinakamataas na bundok na Sion, no? So siya ang titingalain at magbibigay liwanag, kapayapaan sa lahat ng bansa. Amen. At dito sinabi din dito na yung mga salita ng ating Panginoong Yahweh ay lahat makakarating yun sa iba't ibang parte ng bansa. Kahit ano yung lengguwahe mo. Kung nasa Arabia ka, nasa Asia ka, nasa Russia ka, Europa ka, no? Laganap dyan ang salita ng Diyos. At tulad ng sinasabi ko kanina, siya ang titingalain at magbibigay ng liwanag sa lahat ng kaguluhan. Nabanggit nga din dito mga kapatid, mga brothers na sabi nga daw, yung iba hahawak ng karet, ng sibat. No? So hindi na daw dadaan sa mga ganong kaguluhan na may hawak ang armas. No? Kasi ang Panginoon natin, ang Panginoong Yahweh, siya na yung magbibigay kapayapaan na mawawala na yung kaganapan, giyera, kaguluhan sa bawat bansa. Amen. Nararanasan natin sa bansa natin ngayon, no? Matatapos na ang taon natin, sabihin natin, may isang buwan na lang at panibagong taon na naman. Dami nating naranasan na na mga kahirapan, kaguluhan, mga sakuna, mga lindol, sunog, Pero kung i-imagine natin mga brothers, na hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Amen. Siya pa rin talaga yung tinatawag natin sa kabila ng mga sakuna, mga trahedyang nangyayari sa atin. Kaya wala naman talaga tayong ibang tatawagin. Kaya ang Panginoon, siya ang magbibigay ng kapayapaan kung ano man yung naranasan natin sa buong taong ito. No? Tulad sabi ko,
Magtatapos na ang taon. Kaya ang Panginoon, andyan pa rin na hindi tayo pinababayaan. Siya ang magdadala ng kapayapaan sa ating lahat. Amen. Amen. Praise God. Nice, Nice. bro. Amen. Praise God. So yun, Brother Mark. So nabasa na natin ng unang Amen. pagbasa. No? Thank you, bro. So, Brother Mark, okay lang na ikaw yung magbasa ng ating ikalawang pagbasa? Okay, sure. So, ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Alam ninyong panahon na upang gumising kayo sa pagkakatulog. Ang pagliligtas sa atin ay higit na malapit ngayon kesa noong tayo'y magsimulang manalig sa Kanya. Namamaalam na ang gabi at malapit ng lumiwanag. Layuan na natin ang lahat ng gawang masama at italaga ang sarili sa paggawa ng mabuti. Mamuhay tayo ng marangal at huwag gugulin ang panahon sa paglasing at magulong pagsasaya. Sa pagpapakasawa, sa pita ng laman at kahalayan, sa alitan at inggitan. Ang Panginoong Hesukristo ang pagharian ninyo sa inyong mga buhay at huwag paglaanan ang laman upang bigyang kasiyahan ang mga nasa nito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. So yun, Brother Mark. So sa second reading, bro, paano mo siya, bro, mai-interpret itong second reading natin? Okay, so yung mensahe ng ating ikalawang pagbasa ay napakaganda. No? Amen. So, sinasabi sa atin dito na tayo ay gumising. Gumising na kayo. No? Kasi nga, yung pagising na yun, hindi naman ibig sabihin natutulog tayo gumising. Hindi yun yung literal na ibig sabihin. Kundi, gisingin, ibig sabihin, muli yung ating pananampalataya ay gisingin natin. Amen. Na baguhin natin yung buhay natin mula sa mundong ito. Kasi nga, ayun, aminin na natin, sobrang busy ng ating buhay. Most especially, ngayon yung mga nagsisimula ng pamilya, mga singles, no, yung mga nagtatrabaho, no, talagang dahil sa pangarap, talagang mag-iipon, magtatrabaho, kaliwat kanan yung trabaho. May isang trabaho sa umaga, sa gabi may trabaho. Kasi talagang maintindihan mo naman, nangangarap, pero nakakalimot kasi tayo. Yeah. Pag masyadong bombarded yung oras natin, yung isip natin tungkol sa trabaho, sa mga gawaing alam natin na nakakabawas ng oras na dapat iginagamit natin sa ating Panginoon. So, i-remind tayo dito sa ating pagbasa na gumising ng ibig sabihin ay muli ilapit yung ating sarili sa ating Panginoon. No? Na palakasin muli ang ating pananampalataya, palakasin ang ating relasyon sa ating Panginoon. No? Ibig sabihin, magbagong buhay. Kung yung buhay natin dati, lagi na lang, sige, hindi na muna ako sisimba kasi kailangan ko itong tapusin. No? Hindi muna ako, or hindi na ako makapagdasal kasi pagod na ako. Tinamaran na. Hindi ko na, yung paghiga ko kasi tulog na ako, wala na. Hindi ko na nakakausap ang ating Panginoon. So, we are reminded na hindi dapat ganun yung ating buhay. Na ang ating priority ay ang ating Panginoon. So, we have to, kailangan natin mag-alat ng oras para sa Kanya. Sa pagsisimba, sa pagdarasal, sa pagsiserve. No? Sobrang laking, sobrang laking kailangan. Misa kasi inisip natin yung service, hindi, kasaya ng oras. Yung pamilya ko na lang yung asigasuhin ko, ba't ko iintindihin yung ibang tao, bakit ako magsaserve sa kanila? Hindi. Gusto ng Panginoon na kung yung pamilya mo gustong maligtas, yung ibang pamilya maligtas din. Yes. Kailangan din nilang malaman, kung ikaw alam mo na, yung gusto mong mangyari sa pamilya mo, gusto mo silang, kasi pangarap naman nating lahat, makarating ng langit. Yes. Ang ating Panginoon, mas matutuwa siya kung ikaw naging instrumento ka para yung ibang pamilya, ibang tao ay makarating din ng langit. Amen. Kasi lagi na lang akong pagod. No? Lagi na lang. Yan, pagod ka kasi nga baka yung sarili mo na lang yung iniisip. Laging bibili ako ng ganito, papatayo ako ng ganyan, bibili ako ng kotse. So, sobrang dami mong kailangan bilhin, sobrang dami mong kailangan ayusin. Nababawasan tayo ng oras. At yung
yun nga, yung pananampalataya natin, humihina, yung pananampalataya natin, hindi lang humihina nawawala. As in, minsan ayaw mo na, minsan nga hindi ka na naniniwala. Kasi iniisip mo, ang galing ko. Nagawa ko lahat to, may bahay na ako, may kotse na ako, ng ano. Sarili mo pinuri. Oo, sarili natin yung napupuri natin, pero ang katotohanan, lahat ito ay bigay sa atin ng Panginoon. Amen. At kailangan ibalik natin sa Kanya. Yung pagbabalik na yun yung pagpaprioritize sa Kanya. No? Na lahat ng to ay kailangan natin. Hindi lang para sa sarili natin, kundi para din sa pamilya natin. At kailangan talaga nating gayahin ng ating Panginoong Hesukristo. Kasi lahat ng ginawa niya at mga ginagawa niya, yun lamang talaga yung kailangan matutunan natin sa buhay natin bago pa yung ibang bagay. Amen. Amen. Nice. Nice bro. Thank you, bro. Ganda nun. So, amen. So, natapos na natin yung first at saka yung second reading. Ngayon naman dumako tayo sa mabuting balita na babasahin ng ating kapatid na si Brother Bernard. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang pagdating ng anak ng tao ay natutulad sa pagdating ng baha noong panahon ni Noe. Noon ang mga tao ay nagsisikain, nagsisiinom at nag-aasawa, hanggang sa araw na pumasok sa daong si Noe. Dumating ang baha ng di nila namamalayan at tinangay silang lahat. Gayon din ang mangyayari sa pagdating ng anak ng tao. Sa panahong iyon, may dalawang lalaking gumagawa sa bukid. Kukunin ng isa at iiwan ng isa. May dalawang babaeng magkasamang gumigiling. Kukunin ng isa at iiwan ng isa. Kaya magbantay kayo, sapagkat hindi nyo alam kung anong araw paririto ang inyong Panginoon. Tandaan ninyo ito, kung alam lamang ng puno ng sambahayan kung anong oras ng gabi darating ang magnanakaw, siya'y magbabantay at hindi niya pababayaang pasukin ang kanyang bahay. Kaya maging handa kayong lagi sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na di ninyo inaasahan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. Okay, so ang ganda ng gospel natin. Yes. No? Tungkol sa preparation ng pagdating ng ating Panginoon. So, Brother Bernard, ano pa kaya yung ibang mensahe ng ating mabuting balita? Okay, so thank you Bro Mark. No? Tama nga naman na pinapakita dito na yung darating na yung ating Panginoon. So, dapat mag-ready. So, ba't ka nagre-ready? Kasi, dito sa binasa natin, sino-showcase dito mga kapatid, yung mga uncertainties na may encounter natin bago dumating yung ating Panginoong Jesus. Marami kasing hindi tiyak sa buhay na to hanggang sa dumating yung ating Panginoon. Unang-unang hindi natin check yung eksaktong pagdating niya. Hindi natin alam yun, di ba? Walang nakakaalam nun kundi ang Ama lamang. Tapos, hindi mo alam kung yung bang ginagawa mo ay sapat na, no? Para ikaw ay maligtas sa kapahamakan, no? Hindi natin alam mga kapatid kung yung bang mga ginawa natin, sinabi natin ay sapat na para makuha natin yung grasya ng ating Panginoon nang sa ganun tayo maligtas. So, anong dapat natin gawin? Eh di, syempre, maghahanda. Kasi nga, hindi mo alam eh. Ano, walang katiyakan, no? Ang tiyak lang, mangyayari to. At ang tiyak din, may paghahatol pagkatapos nito. Ang hindi natin tiyak, yung mga sarili natin. Kung karapat-dapat. Oo. Isipin nyo na lang mga kapatid, ha? Kaya kagaya nga ng sinabi rito. Kung ikaw ba, may bahay ka, alam mo parating ang magnanakaw. Ikaw ba matutulog pa? Di ba? Siyempre, mabantayan mo, alam mo parating na eh. Pero, gaya nga ng sinasabing pagdating ng ating Panginoon, gaya ng baha, at kagaya rin ng magnanakaw na hindi mo alam. Yun yung walang ginagawa eh. No? Yung walang ginagawa mga kapatid. Alam mo, mapapahama ka. No? If sinasabi na ng Panginoon yan, pag wala kang ginawa para sa Kanya, hindi ka rin niya kikilalanin sa huli. Eh di, gumawa ka na, di ba? Kumbaga ilaban mo naman yung buhay mo, no? Itong mundo natin, itong buhay natin sa mundo, ginagawa natin lahat ng paraan para umalwan tayo,
para sumaya, para umasenso. Bakit yun sa buhay na walang hanggan, ayaw nating paghandaan yun? Amen. Tama. Ito, alam natin, iiwanan natin to, itong buhay na to. Yes. Yun, sigurado yun. Pero nagugugol tayo ng napakaraming lakas, talino, talent, no? Ginugugol natin yun sa isang bagay na pansamantala. Yes. Yung bagay na susunod, wala nang katapusan yun. Bakit hindi yun ang paghandaan natin? Yes. Di ba? Sa isang laban, no? Saan ka ba pupusta, no? Sa hindi sigurado o dun sa sigurado? Yes. Siyempre, dun ka sa sigurado, no? Sino ba yung sigurado? Si Lord. Tama. Ano pa yung sigurado? Buhay na walang hanggan. So, ba't hindi yun yung pag-ubusan natin ng panahon, mga kapatid? Bakit hindi yun paglaanan natin ng oras? Ginigising tayo ng Panginoon dito sa gospel na to, na huwag tayong tumaya sa hindi sigurado. Tumaya tayo sa sigurado. Amen. Nasubukan na natin lahat sa mundo. Matatanda na tayo, no? Na-try na natin lahat. Yes. Ba't hindi naman natin i-try si Lord? Yes. No? Amen. Ano ba bang mawawala? No? Ano pa bang hindi mo pa napapagdaanan? Ano pa bang hindi mo pa napapag-isipan? Yes. Pero kay Lord, nasa Diyos na lahat ng sagot. Ba't di natin subukan yun? Kung sawa na tayo sa problema sa mundo, pagod na tayo, physically, emotionally, spiritually, drained ka na. Bakit hindi ka pumunta doon sa nagbibigay buhay? Yes. Doon sa ligaya na hindi natatapos. Amen. So yun mga kapatid, no? Sinasabi nga rito, walang katiyakan ang buhay dito sa mundo dahil ito pansamantala lang at ito ay superficial lang. Amen. Doon tayo, mga kapatid, sa buhay na tiyak kasama ang ating Panginoon. Amen. Amen. Praise God. Nice bro. Bro. Sige na. Praise God. So, yun, nabasa na natin yung mga readings, no? Grabe, no? Preparation, pababagong buhay, pagising, no? Tsaka yung yung sa ating unang pagbasa, no? So, ngayon, Brother Fernan, ano ba yung connection ng ating mga binasa? Yung first reading, second reading, at yung gospel? Siyempre, dahil tayo nasa panahon ng Advent, no? Ang mga binasa natin ay tungkol sa pagdating. Kasi ang Advent, ang ibig sabihin niyan ay pagdating. Yes. Okay, pagdating. So, sino ba yung darating? Siyempre, si Lord. So, siya naman yung pinaghahandaan natin eh. Siyempre, pag may darating, paghahandaan natin. Oo. So, ano yung key components noong mga binasa natin? Kung bakit naging pagdating ang naging connection natin? Siyempre, doon sa first reading, ipinakita ron kung ano yung end goal. Bakit darating dito ang ating Panginoon? Ano ba yung purpose nun sa huli? Ano ba yung mangyayari? So, sinabi doon, kapayapaan. No? Pagkakaroon ng kapayapaan pag dumating ang ating Panginoon. Sabi nga, yung dating itak, magiging sudsud. No? Sabihin, dating kikitil ng buhay, ngayon, gagamitin na para sa pagtatanim, kakaroon ng buhay. So, yun mga kapatid, pinapakita nga roon, kaya mo kailangan paghandaan yun kasi maganda yung bunga ng pagdating ngayon. Amen. Tapos doon sa second reading, sinasabi doon, no, ginigising nga tayo eh. Ibig sabihin, nalalapit na siya. No, merong sense of urgency. Kailangan, kung magre-ready tayo, ang perfect time ay ngayon na. Yes. No, hindi bukas, hindi mamaya, hindi sa isang linggo, hindi yung sabi mo, hindi, pag nakuha ko to, magsiserve na ako kay Lord. Hindi ganun mga kapatid. Dapat, ora mismo, ngayon na mismo, no? Kasi kung talagang maghahanda ka, ngayon pa lang, paghahandaan mo na. Kasi nga, hindi mo alam kung kailan eh. Tapos ang sinasabi pa nga, malapit na. So paano malalaman yun? Baka mamayang gabi na nga yun. No? At sa huli, yun nga, sa gospel natin, hindi nga kasi natin tiyak. Hindi tayo sigurado. Kaya tayo maghahanda. So mga kapatid, kung alam mo na darating ang ating Panginoon, no? Kung alam mo na yung lumikha ng lahat ng mabubuti, lahat ng mga ganda, lahat ng nangako sa iyo ng kabutihan, yung nagligtas sa iyo, yung nagbigay sa iyo ng lahat ng meron ka. Kung alam mong darating na siya, common sense lang naman, no? Napaghandaan mo siya. Dahil hindi lang siya basta importanteng bisita. Siya ay Diyos, no? Siya ay hari ng mga hari, no? Wala nang mas importante pang darating sa buhay mo
Sa buhay natin, wala nang mas importante pa. Kundi siya. At binibigyan niya tayo ng babala na siya'y darating. Binibigyan niya tayo ng chance na magbago. Binibigyan niya tayo ng chance na mag-prepare para sa Kanya. Dahil nga, doon sa dalawang lalaking nag-aani ba yun, no? Isa lang yung kukunin. Doon sa dalawang babaeng gumigiling pa nga yung sabi doon, isa lang yung kukunin. Iwanan yung isa. Oo. Isipin niyo na lang mga kapatid, hindi lahat, no? Hindi lahat ay kaaya-aya sa paningin ng ating Panginoon. So sa ngayon mga kapatid, alam na natin 'yon. Lahat tayo makasalanan. Tayo ba naman ay hindi magsusumikap na magbago? Tayo ba iyon na lang talaga katindi? Ang tigas ng ating ulo. Gusto nating ipagpatuloy kung ano yung nakasanayan natin. Gusto natin dito lang tayo lagi sa maalwan. Eh mga kapatid, pansamantala nga lang to eh. Iiwanan natin lahat to. Kahit na mapunta sa'yo lahat ng kayamanan dito sa mundo na to. Kahit ikaw ang pinakamagaling na tao sa mundo na to, pinakamataas ang kapangyarihan, lahat yun matatapos. Kaya walang silbi mga kapatid, kung ang focus mo lang, magpayaman na magpayaman dito, magpasikat ng magpasikat dito. No? Amen. Kasi baliwala lahat yun, dahil yun ay pansamantala. Ang paghandaan natin mga kapatid, pag sumikapan natin, ay ang pagdating ng ating Panginoon. Yes, amen. Para pag sinalubong natin siya, na nakayakap tayo sa Kanya, salubungin niya rin tayong bukas ang Kanyang kamay. Amen. No? Hindi yung nakaganyan siya sa atin. Nakapano. Diba? Diyan ka lang. Hindi kita kilala. Hindi kita kilala. Huyo Ha? ka. Baka mahuyo tayo ni Lord. Wala na, tapos na yun. Pag hinuyo ka na, sino ka ba? Wala na. Wala na. No? Isipin niyo na lang mga kapatid. Ito kasi yung masakit na bagay na masakit tanggapin. Lahat tayo, no? Pati kami, no? Lahat tayo nauto ng kalaban. Nauto tayo. No? Kasi may mga bagay, may panahon sa buhay natin na gumagawa tayo ng kabutihan. So ang iniisip natin, mabuti naman yung ginagawa ko eh. Nagtatrabaho ako para sa pamilya ko. Nagsusumikap ako sa trabaho ko para ma-promote ako. Tumutulong naman ako sa kapwa ko. Nanalo na pala yung kalaban, di natin alam. Kasi ang goal niya lang, makalimutan natin si Lord. Amen. Hindi niya tayo pipigilang gumawa ng mabuti, no? Hindi niya tayo pipigilang mag-enjoy. Hindi niya tayo pipigilang yumaman, sumikat, hindi niya yun pipigilan. Ang gusto niya lang, makalimutan natin si Lord. So pag nakalimutan na natin si Lord, panalo na siya. Amen. Di ba? Yun lang naman yung, kagaya ni sinabi ni Bro Mark kanina, doon lang naman tayo ginigising. Dito sa bangungot ng mundo na to. Nabubuhay tayo dun sa bangungot na yun eh. Akala natin tama yung ginagawa natin. Akala natin porke tinuuna natin pamilya natin, mabuting tao na tayo. Oh, in a sense mabuti, pero wala si Lord. So sa huli, anong mangyayari? Di ba? Pag wala si Lord sa iyo dito sa lupa, wag mo nang asahan na sa langit, kukunin ka niya. Ganun lang naman kasimple yan, di ba? Hindi naman siya mahirap na, hindi siya logical question. Napakasimple nga nung ibinigay ni Lord na na pamantayan. Piliin mo ako dito sa lupa, para sa langit, piliin kita. Amen. Di ba? So, yun lang mga kapatid. Amen. Praise God. Piliin. I choose you. Okay mga bro, Yes. sobrang nakaka-challenge itong ating Yes, itong amen. ating mga binasa. Readings. So ngayon naman dako tayo dun sa masayang parte nitong ating usapang tinapay sa application, Brother J, paano mo naman ngayon i-apply sa buhay mo yung mga natutunan natin ngayong gabi? Oo, dahil nabanggit mo kanina, Brother Fernan, na ito ay linggo ng Adbyento. Oo, so sasalubungin natin ang pagdating ng ating Panginoong Hesus sa panahon na yon. So sa akin, bro, sobrang na-reflect ko yung mga readings kasi isa sa mga parang tumimo or tumama sa akin yung sinasabi ng Panginoong Yahweh
dun sa may sinasabi ni Propeta Isaias na huwag tayong mawala sa liwanag ng ating Panginoon. Oh, kasi minsan kasi bumababa yung ano natin, yung pananampalataya natin. Pag dumating na sa buhay natin, yung mga problema hindi natin kayang lutasin, no? Yung tinatalikuran na lang yung problema. Minsan, di ba, nakakalimutan natin ng Diyos. Tulad na nabanggit ko nga kanina na itong buong taon, ang dami nangyari. So, ngayon, ang Panginoon natin, aandyan para magbigay sa atin ng kapayapaan. Yes. So, hindi siya yung kapayapaan na literal sa, halimbawa, kung may mga gera. Although, nagbibigay ng kapayapaan ng ating Panginoon, pero yung kapayapaan sa puso natin na huwag tayong matakot. Amen. Huwag matakot sa mga nangyayari kasi kung malakas yung pananampalataya natin, personal, so, hindi ka makakaramdam ng takot. Kasi, alam mo sa buhay mo na katabi ko lang ang Diyos. Meron akong protector. May Diyos ako na humahawak sa akin. Ba't pa ako matatakot? Amen. Kaya manatili tayo sa liwanag ng ating Panginoon. So, kasi ang dami ng mga marami tayong nakikita na talagang pwedeng ikasira ng ating buhay pananampalataya, buhay reliyoso. Baka sa pagdating sa mga ilang araw, dumating na mga bonus, masilaw tayo. Kakalimutan na natin magsimba. Iniisip na natin yung mga Christmas party. Gala. Christmas party, mga party, kung ano man yung Lasingan na naman. lasingan na. Kasi di ba, ako, aminado ako pag, halimbawa, yung nagkakasiyahan, nakalimutan natin ng Diyos. Amen. Kaya dapat wag tayong maging kampante kung ano man yung nagpapasaya sa atin. Dapat isipin din natin na ang Diyos ang nagpapasaya sa atin. Amen. Kasi bakit siya yung nagpapasaya sa atin, ng ating Panginoon? Kasi hindi tayo pinababayaan. Andyan pa rin siya. Di ba? Sa kabila ng mga problema, andyan dyan may financial na pinagkakalob sa iyo ang Diyos. Mga panalangin mo na mas maganda pa pala yung plano ng Diyos. Amen. Kung may mga blessings sa iyo na unexpected blessings na binibigay sa iyo, na hindi mo akalain na kay Lord pala galing yun. Pero mas iniisip mo na, hindi kasi pinaghirapan ko to eh. Pero dapat iisipin natin na kay Lord galing yan. So tayo mga kapatid, dapat manatili tayo sa liwanag ng ating Panginoon. Nandiyan ang Panginoon para magbigay ng kapayapaan, hindi sa literal na kapayapaan, mga gera, gulo niyan, kundi kapayapaan sa pag-iisip, sa puso, at sa ating mga kinikilos sa buhay. Amen. Amen. Nice. Nice. Go. Praise God. Sige. So, para sa iyo, Brother Mark, so paano mo rin siya maa-apply sa buhay, pamilya, o trabaho, itong mga binasa natin? Okay, so, gaya nga na sinabi, gumising daw tayo. So, gisingin talaga natin yung ating sarili. So, ayun, wake up. Wake up. Talagang hindi pwedeng, tutulog-tulog. Hindi pwedeng patuloy tayong manghina sa ating pananampalataya. So, kailangan nating isipin, saan ba ako nanghihina ngayon? Nakakapagdasal pa ba talaga ako? Nakakausap ko pa ba ang ating Panginoon? Nakakapagsimba pa ba ako? Nakakapag-reflect pa ba ako sa mga Bible verses na nababasa ko? So, kailangan nating isipin kung yung mga bagay na yun na alam nating makakapagpalapit sa ating Panginoon, ay nagagawa pa ba natin? Kasi yung mga gawain yun, actually, yes, it gives praise to our Lord. Amen. Pero ang mas nagbe-benefit dito, tayo mismo. Tayo mismo. Hindi naman ibig sabihin na nagdadasal ka, nadadagdagan mo yung yung pagka-Diyos ang Panginoon. Hindi. Consistent ang ating Panginoon. Diyos na talaga siya. Nakamataas na siya. Wala na tayong hindi na kailangan ang ating mga pagpuri, pagdarasal kasi ang mas nangangailangan nun tayo. Yes. Kasi sa habang tayo ay lumalapit sa Kanya, tumatawag sa Kanya, nakikinig sa Kanya, tayo rin mismo yung nag-grow at mas napapalapit sa Kanya. Yes. At yun yung nagiging resulta para magbago yung ating buhay. Amen. At saka, yun, iwasan na nga natin yung, syempre, sa mundo, daming nangyayaring kasamaan, daming social media, daming napapanood sa, napakadaming pinagkakabisihan, Tingin ka lang sa cellphone, maghapon, talagang hindi ka magsasawa, Alam mo na yung mga
effect nun, ng mga gawain yun. So, kailangan natin yung bawasan. Kasi may mapadaan lang nasa iksi. Talagang wala na, tapos masisira na yung ulo mo, wasak na, hindi Oo. lalo ka nang mapapalayo sa ating Panginoon. At Tapos ka. doon mo maiisip na, may worth it talaga. Kasi isipin mo, wala na. Puro kasalanan na lang ako kasi ganito nang ganito yung mangyayari sa akin. Doon natin nararamdaman na napakalayo natin sa ating Panginoon. Lalo pag tayo nakakagawa ng kasalanan. So, iwasan natin. Oo. Alam nyo, mga kapatid, kaya nating iwasan yan. Siyempre, hindi mo yun kaya kung ikaw lang mismo sa sarili mo. Oo. Kaya kailangan natin humingi ng tulong sa ating Panginoon. Kailangan natin yun ipagdasal mabuti. Na Lord, tulungan mo ko maiwasan itong mga bagay na to. So, ang dami pa. Paglalasing, no? Yun nga, yung sobrang busy mo sa mga bagay na hindi nakakapag lapit sa iyo sa ating Panginoon. No? So, kung alam natin na yung mga ginagawa natin ay hindi nakakatulong para ilapit tayo sa ating Panginoon, na tayo mapalapit sa Kanya, sana maisip kagad natin na iwasan ito. Oo. At bumalik yung focus natin sa ating Panginoon. Amen. So, sobrang makakatulong yun sa ating buhay spiritual. No, kasi alam natin lahat na yung buhay dito sa mundo mahirap kung wala ang ating Panginoon. Amen. Kasi kung ang inaasahan mo lang ay ang iyong sarili, nako, susuko ka talaga. Oo. Kasi tayong lahat, hindi tayo nawawala ng problema. Tama. Mahirap, mayaman, Lahat meron. medyo mahirap, medyo mayaman. May mga problema, iba't ibang level lang, pero grabe. Kung tayo lang kung sasarilinin lang natin lahat, susuko tayo. So, Amen. hingin natin yung gabay ng ating Panginoon. At syempre, para makasabay tayo or maging mas malakas tayo para maiwasan natin yung mga gawain yan, kailangan natin malaman kung sino ba yung dapat nating gayahin. Yun. Kailangan natin gayahin ang ating Panginoong Hesukristo. Amen. Kung paano siya ay pag-usap sa ating Panginoon, kung paano niya tinalikuran yung mga makamundo, Yes. yung mga gawaing makamundo. Kasi alam naman natin yung mga ginagawa niya, no? Magdadasal, nakikipag-usap sa ating Panginoon, magtuturo sa mga kapatid, sa mga taong lumalapit sa Kanya. Kahit ngayon mga taong ayaw sa Kanya, napapalapit sa Kanya, no? So, yung mga ganong gawain na alam natin na makakapaglapit sa ating Panginoon, gawin natin, wag na tayong mahiya. Oo. Ito, ganyan yung ginagawa namin. Sorry, nung una, hiyang-hiya kami kasi hindi namin alam kung paano ba natin ito igagawin. Kasi, sobrang bigat nito. Salita ng ating Panginoon yung sinasabi natin dito sa podcast na to. Pero, naniniwala kami na eto, mag-iisang taon na tayo sa January, no? Oo. Wait, Amen. Isipin Isipin nyo, mag-iisang taon na kami, tuloy-tuloy yung ginagawa namin linggo-linggo. Amen. At eto, nasanay na rin kami kasi alam namin na yung Holy Spirit, yung ating Panginoon, ay tinutulungan tayo. So, Amen. praise God. Kasi, although, aminin na natin, no? Konti yung nanonood, pero kami, natututo talaga kami. Yes. Totoo. Praise God. At sana, next year, at sa mga susunod na panahon, taon, asahan nyo, andito pa rin kami, Amen. no? Mhm. Hanggang sa dumami yung nanonood na sa atin para muli lumapit sa ating Panginoon. Amen. Amen. Praise God. Hindi nun. Okay, so, yun. May mga application na tayo nasabi mula sa ating binasa. Siyempre, alam po si Brother Fernand may na-prepared din na application. Okay, bro. Okay. Siyempre, darating yung ating Panginoon, no? At tayo nasa panahon ng Adbyento. No? So, anong gagawin natin kapag parating na si Lord? Yes. Salubungin natin si Lord. Yes. Huwag iwasan. No? Oo. Bakit mo sasalubungin si Lord? Ano bang magtutulak sa iyo? Kagaya nga kanina, mga kapatid, doon nabasa natin. Well, na-imply siya sa mga binasa natin.
maraming hindi tiyak sa buhay natin. Mm. Marami tayong hindi alam. Tao lang kasi tayo eh. Yung mga goals natin sa buhay, no? Akala natin, yun na yun. Yun na yung sukatan ng ating pagkatao, yun na yung sukatan ng ating purpose dito sa lupa. Well, mga kapatid, isa lang naman ang tsak sa buhay na to. Mamamatay ka. Tayong lahat mga kapatid, yun lang ang tiyak. Yun lang ang kaya mong garantyahan. 100%. Lahat tayo mamamatay. Pero maliban doon mga kapatid, lahat yan ay hindi na sigurado. Wala nang kasiguraduhan. So, anong kaugnayan nun sa pagsalubong sa ating Panginoon? Si Lord, siya lang yung bagay na constant. Hindi siya nagbabago. Tapat siya sa kanyang pangako at siguradong siya'y darating. Yes. Ngayon, kung sasalubungin mo siya, yung landas na tatahakin mo mga kapatid, ay may katiyakan. Magkakaroon tayo ng direksyon. Magkakaroon tayo ng inspirasyon. Magkakaroon tayo ng lakas. So kahit ano pa yung pagdaanan natin dito sa lupa, hindi tayo matatalo. Amen. No? Hindi tayo mapapagod. Hindi tayo malulungkot. Yung pagod lang ng katawan. Tulog ka, pagising mo, okay ka na. Church na. Yung lungkot mo, dahil nag-uumapaw ang ligaya galing sa ating Panginoon, sandali ka lang malulungkot. Mamaya okay ka na uli. Yung galit mo, sandali lang yan. Mamaya konti, bibitawan mo na yan. Kasi, malinaw na malinaw sa harapan mo, sinasalubong mo si Lord. Malinaw na malinaw yung goal mo. Sigurado ako mga kapatid, ito pa yung isang tsak, hindi nga nagbabago ang Panginoon, sasaya ka. Amen. Sasaya ka. Pag si Lord ang pinili mo, pag sa Kanya ka nag-focus. Kasi nga, lahat ng ginagawa natin dito, dahil walang kasiguraduhan, pag umasa lang tayo sa sarili natin, no, sigurado, may kapalpakang mangyayari. Amen. Para sa yung lahat ng ginawa mo, di ba? Wala na. Ayawan na. Hindi nangyari yung gusto mo. Well, kaya sinasabi ni Lord lagi sa atin, paghandaan natin siya para hindi tayo, para yung panahon natin, hindi natin sayangin sa walang katuturan. Yes. Kasi pag ang ginawa natin, preparation para sa Kanya, lahat ng gagawin mo, may kabuluhan. Tama. Walang masasayang. Lahat ng resources mo, hindi masasayang. Pagod mo, hindi masasayang. Yes. Talent mo, hindi masasayang. Lahat will be put into good use. Yes. No? Doon mo lang masasabi na you have lived your life to the fullest kapag para kay Lord mo, inialay ang buhay mo. Amen. Hindi mo sinayang yung buhay na nandito tayo sa lupa. Yes. At pag dumating yung time na dedo na tayo, namatay na yung katawang lupa natin, pag dumating yung time yun, malaki yung chance, malaki yung chance na patawarin ni Lord yung mga kasalanang nagawa mo. Oo. Kasi di ba sabi niya, maliligtas ka through grace, no? Kasi kahit naman ano gawin mo, baliwala naman yan kung hindi mo kukuha yung grasya ng Panginoon. Yes. Paano mo kukuha yung grasya ng Panginoon? Through faith. Kailangan mo ng palataya ka sa Kanya. Pero nga yung pananampalatayang walang gawa, patay na pananampalataya yun. So, circle back, anong gagawin mo? Gumawa ka para kay Lord. Importante yun para kay Lord. No? Kaya ka gumagawa para kay Lord. Sinasalubungan natin siya kasi nga parating na siya. Amen. So, pag nakaganyan ka, papunta sa Kanya, nakaganyan din siya, papunta sa iyo. Hindi nga yung Oops. hindi yung no entry, kundi welcome. Gumanon, tapos gumanon si Lord. So, yun nga. Kagaya nga ng sabi natin kanina, no? Piliin natin si Lord dito sa lupa para sa langit, piliin niya tayo. Amen. Praise God. Nice, bro. Amen. Maraming salamat Amen. mga Praise kapatid. God. Samahan Amen. tayo. Thank you, bro. Thank you. Salamat, hindi nyo kami iniwan. Yan. Amen. Maraming salamat mga kapatid muli sa pagsama niyo sa amin. Sa isa na namang episode ng Usapang Yes. Tinapay. So mga kapatid, kung nagustuhan niyo po yung aming kwentuhan, kung may napulot po kayong aral,
please like, share, and subscribe. At nang sa ganun matulungan nyo naman po kami na maikalat ang mabuting balita ng ating Yes, Mm. amen. Sa mga kapatid, yung pong maliit na effort nyo, napakalaking bagay po sa Amen. amin. Amen. So yun mga kapatid, meron po diyang comment section. So kung ano po yung mga mensahe, sa gusto yung shout out, sabihin, yung message sa inyo ni Lord, i-leave nyo dyan yung message. Amen. And meron din po kaming Facebook group, Usapang Tinapay Podcast. So follow, like, share din mga kapatid. Amen. So, yun, napakaganda ng gabing to, no? Bro, Praise God. marami naman tayong natutunan, no? Amen. Piliin natin ang Panginoon para piliin niya tayo. No? Napakatinding reminder sa atin na wala tayong ibang kailangan piliin kundi ang ating Panginoon. So next week, no? December na. Oo. Napakabilis ng panahon, no? Oo. Isang taon na agad yung lumipas, no? Merry Christmas agad. Grabe, isang taon na tayo nag-uusap tungkol sa yung mga misa ng linggo, no? Yes. Isipin nyo lang yung grabe, ang dami natin pinagdaanan, ang daming challenge, pero praise God kasi tinutuloy-tuloy natin to. So, Amen. next week, samahan niyo po ulit kami. At syempre, lagi nating tatandaan Na ang tao ay hindi lamang sa tinapay nabubuhay. Kundi sa bawat salita ng Diyos. Bye! Peace be with you, Brother Jack. I'm Mark. I'm Fernan. Please like, Share! And subscribe. Usapang Tinapay.